Isinumite na sa Senate Impeachment Court ang financial and tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Atty. Mans Carpio. Samantala, kumpiyansa ang prosekusyon sa mga naging testimonya ng dalawang dating land bank managers sa paglilitis. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang Pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado. Yan ang pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos ang pagsusumite sa Senate Impeachment Court ng mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Atty. Mans Carpio. Ang paglalabas ng mga tax records ng mag-asawa, gayon din ang ilan nila umanong kamag-anak ay aprobado rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Bureau of Internal Revenue batay sa pagkukumpirma ng Malacanang. Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Giit ng palasyo, ang pagpayag ng Pangulo sa paglalabas ng mga dokumento ay hindi pamumulitika, kundi pagsunod lamang sa itinatakda ng batas. Matatanda ang pinayagan din ng Senate Impeachment Court ang pagpapasabpinas sa mga piling financial records ng mag-asawang Duterte Carpio na posibleng gamiting ebidensya sa paglilitis. Kabilang sa mga pinayagang maipasabpina ang peso-dominated bank accounts, gayon din ang mga tax records ng 19 na korporasyon at isang partnership na may kaugnayan sa Carpio lawyer. Sa naging pasya ng impeachment court, nakapaglatag ang prosekusyon ng prima facie connection sa pagitan ni Vice President Duterte at ng 20 entities na nakasaad sa mga general information sheets at sa kanyang mga statement of assets, liabilities and net worth o SALN mula taong 2022 hanggang 2025. Umaabot din sa mahigit 6.7 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga cash transaction ng mag-asawang Duterte Carpio kung saan naabot naman sa 4 na bilyon ang tinatayang cash inflows. Kumpiyansa naman ng House Prosecution Panel sa mga testimonya ng land bank managers na sina Nenita Camposano at Violeta Constantino hinggil sa umano'y unusual na mga transaksyon na may kinalaman sa Article 1 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y misuse of confidential funds ni VP Duterte noong kalihim pa siya ng Department of Education. Yung pong discussions po at testimonya ng dalawa pong witnesses, ang sabi ho nila, in their entirety of their career. Ngayon lang ho sila nakakita ng gano'n pong kalaking encashment ng pera. Kaya nga ho nila sinabi na ito po ay unusual, ito po ay kakaiba. Kasama ito sa pagpapakita ng pagdaloy ng pera mula sa Treasury patungo sa palad ng Vice Presidente. Sa madaling salita, mayroon pong ipinagkatiwala na pera sa Vice Presidente. Ito ay nawaldas o mali ang paggamit at ang pagwaldas na iyon ay pagtalikod sa kanyang sinumpaang bilang public official. Ang tinuran din umano ni VP Duterte na kaya niyang mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso lamang kung malaman niya mang may kabit ang kanyang asawa, diversionary tactics lamang ayon sa prosecution panel. Hindi rin umano nito kayang burahin ang daan-daang milyong pisong money trail kaugnay ng kanyang confidential funds. Sheila Natividad, para sa Bayan.